Pero usapang tubig pa rin, no, mga boss, dahil ngayong umaga ay makakasama natin ang Philippine Coast Guard para pag-usapan ang tungkol sa, sa alarmang in-issue ng Philippine Coast Guard ngayong Semana Santa para sa dagsa ng mga tao, ng mga pasahero ngayong holiday. Good morning, sir. Mula sa Philippine Coast Guard, kasama natin si Commander Arman Balilo. JC, magandang umaga. Carla, magandang umaga sa lahat na nanonood ng Channel 4, mga taga-subaybay ninyo, magandang umaga po. Magandang umaga, sir. Siguro, sir, umpisahan muna natin sa konteksto, no, Carla? Yes. Ngayon, Semana Santa, siguradong maraming mga tao talaga na bibiyahe papunta sa mga probinsya. Kamusta naman po yung dagsa ng pasahero ngayon? Nag-average siya ng 100 to 120,000 since Friday, no? Bumaba lang siya ng may 77,000, pero bumalik na uli siya dun sa 100,000 buong Pilipinas na na-register po ng Philippine Coast Guard ng mga Passenger Assistance Center namin na nagbiyahe, gumamit po ng sasakyang pangdagat. Ang critical ports na tinitingnan namin dyan, yung Batangas today, of course yung Manila, yung Cebu because of the maritime traffic, Iloilo, yung Katiklan, port sa Bohol. Ito po yung mga sinusubaybayan po ng Philippine Coast Guard at other agencies ng DOTC. At hanggang ngayong araw na po ito, in-expect natin na babiyahe pa yung mga kababayan natin. Sir, itong 120,000 na figure natin, ano yung pinagmumulan nito? On normal days, ano ba ang dagsa ng mga pasahero? Hindi naman ganon, siguro mga 60 to 70,000, mga ganon. Pero hindi pa rin siya punong-puno, no? Yung Batangas Ports, ang report sa amin kanina, mga 10,000 eh. In-expect namin na maging 15 o 16 ngayong araw na ito. But yet, compared to last year, ang tingin ko, mas maraming last year kaysa ngayon. Kasi last year, umaabot siya ng 18 to 19. Sa Batangas Ports. Dito sa Manila, yung in-inspect ng Pangulo kahapon, 1,300 yung capacity niya, and yet, parang mga 700 lang yung sakay niya papunta ng Cebu. So, may mga nauna na, tsaka alam mo naman, mura na rin ang mga aeroplano, so yung iba nandun na. At yun nga, pwede yung mga sasakyan, isakay sa Roro. So, ganun ang sistema ngayon. Yes. Okay. So, pero even though sobrang dami pa ring pasahero, ilan po yung ships na bumabiyahe? Nag-a-add ba tuwing Semana Santa? Si Attorney Conti, narinig ko siya kanina, no, yung administrator ng Marina, sinabi niya na may mga nag-apply na ng special permit, lalo nang dito sa Batangas. Expect nga ngayon hanggang bukas, baka kailangan, hindi na magdagdag ng ship, kundi magdagdag ng biyahe. Yung biyahe na lang. Okay. So, yun na lang ang mangyayari. So, sir, just to have it cleared, ang mga kumpanya, ang mga merong ships na kumpanya ay meron lang certain allowed number of ships. Tama po ba? Yes. Biyahe per ship. Yeah, biyahe. So, yun na lang siguro ang in-apply nila, idadagdag nila. So, kung ba may lull time sila na 2 oras, baka gamitin na lang nila yun. Yung malalapit na distance lang. Okay. Right. So, sir, kumusta ang security ngayon sa ating mga ports? Maayos naman po. Last week, si Rear Admiral Isurena, yung Coast Guard Commandant, nag-ikot din kami sa mga ports and terminals. Kasi actually, ang port and terminal security, pati doon sa barko, responsibility yan ng mga shipping company at saka ng mga port terminal managers and operators. So, ang pamunuan po ng Coast Guard o for that matter, yung DOTC, ay nakaayuda lamang po. Pinakita sa amin yung layers ng security pinapatupad nila, no? And so far po, satisfied naman po ang pamunuan ng Philippine Coast Guard na wala pong makakalusot na mga bagay na maaring dalhin sa barko na makakapaminsala. Okay. Sir, syempre kung mayroong colorum buses, mayroon ring colorum vessels. Ano naman yung ginagawa ng Coast Guard para dito? Well, patuloy yung panawagan natin, Carla, yung mga vessels na sa mga ganitong pagkakataon ay hindi po naman siya talagang pang pasahero, pero ang nangyayari, sinasakyan siya dahil may kakulangan doon sa mga isla. Unang-una po, hindi ito maalis doon sa mga ports na mayroong tauhan ng Coast Guard o ng Marina o ng PPA o kahit na police, no? Pangalawa, wala siyang mga life jackets. Kung meron man, kukonti. Pangatlo, walang mga communication equipment. Kung meron man, unreliable. Pang-apat, sabi nga ni Attorney Conti, huwag sumakay dyan kasi walang insurance yan pag may nangyari. So, we are on the lookout for those operating colorum vessels, and the best to
to avert yung aksidente through colorum vessels, huwag tangkilikin ng mga kababayan natin and i-report sa Philippine Coast Guard po. And we have had situations before na nagkaroon talaga ng pahamak sa mga buhay ng mga pasahero. Tama ba, sir? Kasama ang mga meron colorum pa. vessels. Meron ng mga na-aksidente dati na nalaman na lang natin na bumiyahe. Pagkatapos nalaman na lang natin na hindi pala galing doon sa ports. So yun yung mga iniiwasan natin na re-rescue na lang sila. Mabuti kung makaresponde kagad. Pero kung may mga namatay kasi noon, so yun ang iniiwasan natin. Sir, of course, yung mga colorum, parang mas mababa yung presyo nila. Pero paano na nalaman ng mga pasahero na illegal yung sasakyan nila? Meron bang mga signs or... Wala. Usually, mga fishing boats o na nagiging pampasahero. O kaya naman, yung mga private boats na hindi nakarehistro sa marina, ginagamit yan. Ang palatandaan niyan, umalis yan doon sa puerto, sa ibang lugar umalis yan, malamang colorum yan. Okay. Walang ticket. Okay? So, usually, mga katulad sa Batangas, no? Kung magdagdag man ng mga boats dyan, ang bilihan ng ticket doon pa rin sa terminals. Ano ba, sir, yung mga required na dapat ay magpa-license sa marina? At the same time, kasi iniisip ko, sir, yung mga small time na mga nagbabangka, ganyan, naglalansya, di ba, dapat ba, sir, ay nire-regulate din ito ng gobyerno? Nire-register naman ng marina. At in coordination So, kahit, with sir, local yung government units. Kahit yung maliliit, although admittedly maraming hindi nakarehistro. But para lang makasigurado na hindi nga colorum yan, dapat tingnan nyo kung kiniklear yan ng mga law enforcement authorities pag umaalis. Okay, sir. Maliban pa sa colorum vessels, I'm sure meron din kayong mga iba pang binabantayang krimen sa ating mga... Ano-ano to, sir? Na particularly siguro ay binabantayan ninyo ngayong Semana Santa. Ang pagkilos po ng Philippine Coast Guard ay nakafocus nga doon sa Semana Santa. Pero after nitong Semana Santa, nasa beaches na yung mga kababayan natin. Well, of course, krimen plus yung mga magkakaroon ng mga insidente ng mga, accidents. Sa Boracay kasi may mga nagbabangga ang mga speedboats, mga nalulunod, ganun din sa Galera. So we will shift our focus per instruction of Admiral Isorena. We will shift our focus on security operations and rescue operations. Okay. Sir, magsa-stop ba yung operations ng mga vessels? Ang pagkaalam ko, by Friday afternoon, wala nang magbabiyahe sa Batangas. Okay. At ang alerta ninyo, sir, ay ang alarma ninyo, sir, ay hanggang Sunday. Tama po ba? Hindi, hanggang siguro mga Tuesday. Hanggang Tuesday makabalik sir. yung mga pasahero. Kasi So mag-uwian naka-height pa alert, yeah. From the provinces. Alright, sir. Siguro ipapasok ko na rin, sir, kasi ngayong linggo rin, sir, ay sinimulan na ng Philippine Coast Guard ang pag-cut ng hull ng USS Guardian na hanggang ngayon ay nakastock pa sa Tubataha Reef. Do you have any details on this, sir? Yeah, tama ka dyan. No? Kahapon, nakakat na nila yung hull. Mapagpatuloy yung cutting nila. We need consecutive weather, good weather days para magtuloy-tuloy yan. And we're hoping na by next week, nakat na lahat. And clearing operation na lang yung mangyayari next week. So pagkatapos nun ay susukatin na natin uli yung actual damage. And then para maisara na natin itong usapin ng USS Guardian. Okay. Sir, na-mention niyo po kanina na dumalaw ang ating Pangulo kahapon. Kamusta naman po to? Maayos naman yung inspection niya, satisfied naman siya. Kaya lang yung mga signages, halimbawa kung tanong niya nga kung Bisaya ka, paano mo maintindihan? Mas maganda siguro na i-transform into i-translate ba? Right. Tsaka yung institutional video sana na magbibigay ng instruction. Yung lang naman ang comment niya, so far so good doon sa pier. Okay. Alright, sir. Meron pa po ba tayong future projects ng Philippine Coast Guard na gusto ninyong ipabalita sa ating mga viewers? Marami, pero sa susunod na pagpunta dito siguro. But meantime, gusto ko lang sabihin yung hotline ng Coast Guard. Pag naka-encounter kayo ng problema sa karagatan, 0917 PCGDOTC. Ang translation niyan, 0917-7243682. Okay, sir. Meron po ba tayong mga reminders naman para sa ating mga viewers? Hindi ko naman pwedeng sabihing travel light barko ito. So barang buong bahay yung dala nito Huwag lang magdala ng mga bladed weapons saka mga toxic materials, mga blunt objects, tapos agahan yung pagpunta sa pier.
Okay, pero sir, yung wala namang limit para sa cargo. Meron din. Pero pagka hindi kaya doon sa carry-on, ilalagay doon sa mga cargo. Okay, so parang may additional fee lang. Alam ko sumobra. meron. So, Okay, maraming salamat. That was Commander Arman Balilo of the Philippine Coast Guard.